wa barakatuh. Ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay sumainyo. The peace and grace of Allah be with you all. Alhamdulillah, ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay pinahintulutan ng God, ng Panginoon, ng Allah, na tayo ay nagkita-kita. Katotohanan yan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, maluwalhating banal na Quran, the Noble Quran, Inna Allaha indahu ilmu sa'ati wa yunazzilul ghaiza wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madha taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay siya ang nagpapamalisbis ng mga ulan. Ang Allah ang siyang nakakaalam sa mga nasa sinapupunan ng mga ina. At ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam kung magkano ang ating kikitain. Ano? No person knows what he will earn tomorrow. And no person knows in what land he will die. Inna Allaha alimun kabir. Katotohanan, ang Allah ay sukdol sa kapangyarihan, tigib ng karunungan. So, kaya tayo naririto, kasi ito ay itinakda, pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkita tayo. Marami ng mga taong hindi na umabot sa gabing ito. Di po ba? Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng Allah, ng God, ng Rab, ng ating Panginoon, kullu nafsin da'ikatul maut. Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sa itang Arabic, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang Diyos, ang Allah, ang namamahala ng kapamahalaan. At sa Kanya tayo magsisipagbalikan. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talaga sa Panginoon tayo ay magsisipagbalikan. Anong ibig kong sabihin? Kahapon ay lumipas na. Mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. We do not know what a day may bring forth. Yesterday is gone. Tomorrow is another day. This is a new day. Na kung saan ipinahintulot ng Diyos ng Allah na magkita tayo upang maibahagi ko sa inyo ang kagandahan ng reliyong Islam. Ang Islam ay hinango sa salitang salam, na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Ang Islam ay hindi ito hinango sa pangalan ng tao, hayop, halaman o kalikasan. Ang Islam ay salitang Arabic na ang ibig sabihin peace, total submission and obedience to the will of God, Allah. Ito po ang pansariling pangalan ng lumikha, Allah. Kung naririnig nyo, ang God, Panginoon, Rab, Creator, Merciful, yan ay mga title ng Allah. So ang Allah, ito ay pansariling pangalan ng lumikha. Salitang Arabic po ito, nang ibig sabihin, siya ang manlilikha, hindi siya nilikha. Sinami ng Allah, subhanahu wa ta'ala, sa manuwalhating the Noble Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sa ating wika, itong ibig sabihin, sa ngalan ng Allah, ang pinakamabagin, ang pinakamawain, ipahayag, siya ang Allah, ang ganap, sandigan ng lahat. Hindi siya nagkaanak, hindi siya ipinanganak. Ang Diyos, ang Allah, ang Creator, ang Rab, hindi siya katulad o kawangi sa kanyang nilikha. Yun ang dapat nating pag-ukulan ng pagsamba. Sino naman ito si Jesus? Si Jesus, siya ay sugo, mensahero. Kaya nga ang Biblia ay nagsasabi, kasi dati akong pastor ng born again, sabi sa Biblia na si Jesus ay mula sa Diyos at siya ay kanyang sinugo. Ako ay sabi niya, ako ay nagmula sa Ama at ako ay kanyang sinugo sa bansang Israel. Diba? Sinabi ng ibang mga leader, magagawa daw ng Yesu Kristo ang lahat. Pero sinabi ni Jesus, I can do nothing. Ibig sabihin, without the help of God. Bakit? Sapagkat si Jesus ay propeta, sugo, mensahero. Kaya nga doon sa Garden ng Gethsemane, siya ay lumuluhod, humihingi ng tulong at kalinga. Bakit? Sapagkat siya ay propeta. Siya ay nagsasubmit sa Creator. Ngayon, sinabi rin ng Panginoon sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, For there is only one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Ano po? Ibig sabihin, there is only one. Iisa lamang ang Diyos. Hindi isang pares, hindi tatlo, hindi plural. Only one God. At yung only one God na yan ang Diyos ni Jesus, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung mapapansin mo, bakit may pangalang Jesus? Western name po yan. Salitang English yan. Ang kanyang nanay, Mary. Pero dito ang tawag natin sa Pilipinas, Jesus. Ang tawag kay sa kanyang nanay, Maria. Espanyol ang pagkakabigas sa kanya. Yan naman ay hango mula sa mga Espanyol. At ang Mary hinango sa mga Amerikano. English Western name siya. Ano naman ang pangalan talaga nila? Mary at saka ni Jesus. Ang Mary sa salitang Arabic, Maryam. At si Jesus naman, Isa, Almasi. Jesus, siya ay si Isa, anak ni Maryam. Okay? Ngayon, ano ang nais kong malaman sa inyo? We do not know what a day may bring forth.
Ibig sabihin, marami nang naunang pumanaw. Sino ang susunod na mamamatay? Tayong mga nabubuhay. Pero ito ay ghaib, inilihim ng Diyos ng Allah kung sino sa atin ang mauna. Ano? Ako ba? Ikaw? Si Daddy ba? Walang nakakaalam. Ano? No person knows in what land he will die. So ang ibig sabihin, magpe-prepare tayo ngayon. Kailan? Ngayon na. Sapagat ang panahon na ito ay pinahintulot ng Diyos ng Allah na magkita tayo upang magkaroon tayo ng assurance of salvation. Kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Papaano? Simple lang. Kung anong ginawa ng mga propeta, gawin natin. Kung anong sinabi ng mga propeta, sabihin natin. Silang lahat ay sumaksi, naniwala, nagdeklara na there's only one God. Sinasabi ng mga propeta, La ilaha ilahuwa. Isa lamang ang dapat pag-upulan ng pagsamba. La ilaha illallah. There is only iisa lamang ang dapat sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. There is no God except Allah. And Muhammad is the messenger of Allah. Sinabi ng propeta Muhammad, kung ito'y bigkasin mo mula sa kaibuturan ng iyong puso ang ganito, La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, at dumating sa atin ang kamatayan, ipinangako ng Diyos, ng Allah, na kapag namatay tayo at binigas natin ang La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, ipinangako niya, makakamtan natin ang kasiguruhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa, tunay na kapanatagan at kapayapaan, ang paraiso, ang Jannah sa Arabic, ang paradise sa English. Makakamtan natin. Bakit? Sapagkat hindi natin sinamba ang mga kahoy, ang mga rebulto, ang mga larawan, at ang mga santo-santa. At hindi natin sinamba si Jesus. Sapagkat bilang isang pastor ng born again, halos nabasa ko na ang 66 books sa Biblia, hindi sinabi ni Jesus na sambahin siya. At hindi rin sinabi ni Jesus na siya ay God. Bagkus anong sabi ni Jesus? Ako ay mula sa Diyos at ako ay kanyang sinugo. Ang inyong Diyos, ang inyong Panginoon ay Panginoon ko rin, sabi ni Jesus. Ibig sabihin, siya talaga ay anak ng tao. Anak ng tao ni Maria. Ano po? Anak ng tao siya, si Jesus ni Maria. Isinilang siya, walang tatay, nakakamangha. Pero sino ang nakakamangha pa? Si Adan. Isinilang, si Adan nagkaroon ng pinakaunang tao sa mundo. Walang nanay, walang tatay, mula sa lupa. Binigyan ng buhay ng Diyos, kun fayakum, magkaroon ka ng buhay, magkaroon ka ng buhay, nagkaroon ng buhay si Adan. Nakakamangha, amazing, di ba? Walang tatay, walang nanay. Sasambahin ba natin si Adan? Hindi, sapagat siya ay kamanghamanghang nilikha ng Diyos ng Allah. Pangalawang kamanghamanghang nilikha ng Diyos, si Eva, mula sa pinakabaluktot katadyang ni Adan. Di ba? Binigyan ng buhay ng Diyos, nagkaroon ng pangalawang tao sa mundo, si Eva. Sasambahin ba natin si Eva? Lalo kung hindi, sapagat siya ay mula sa tao, pinakabaluktot na tadyang ni Adan. Ang sasambahin natin, yung lumika sa kanila ang Creator, ang Allah. Ganon din kay Jesucristo. Bumaba si Anghel Gabriel, Ya Maria, Mary, ikaw ay magbubuntis. Nagtaka si Birhen Maria, paano ka magbubuntis? Ya Jibril, nidulo ng aking daliri, wala pang nakahawak sa akin, di ba? So paano siya magbubuntis? Sinabi ng Angel Gabriel na magagawa ng Diyos, ang Diyos ay sukdol sa kapangyarihan, tigib ng karunungan. Magagawa niya kahit wala kang asawa, ay walang nakahawak sa iyo, magbubuntis ka ng lalaki. So, si Birhen Maria, si Maria nagsabi, ang Diyos ay talagang sukdol sa kapangyarihan, tigib ng karunungan, nanampalataya siya. Nagbuntis siya na walang lalaki nakahawak sa kanya, at isinilang niya ang lalaki na si Jesucristo. After 7 days, tinuli siya. Ano? Ibig sabihin, kapwa-tao natin ni si Jesus, kapwa natin siya isinilang. Yun ang dapat natin pag-ukulan ng pagsamba, yung lumika kay Adan, kan Eva, kan Jesucristo. At tayo rin naman, isinilang tayo ng ating mga magulang. Hindi dahil sa lakas, o titulo, o salapi, o katangian ng isang tao. Dahil sa awat habag ng Diyos, isinilang ka ng iyong nanay sa sinapupunan. Ito ay mula sa kapangyarihan ng kamanghamanghang paglikha ng Diyos. So ngayon, bago tayo maghiwa-hiwalay, nais kong alalayan ko kayo. Ulitin natin yung sinabi ng mga propeta. Pagdeklara nila, yung shahada, sa Arabic, ideklara natin na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Sapagat mula kay Adan, Abraham, David, Moses, Jesus Christ, iisa lamang ang lumalabas sa bibig nila, na La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. O ulitin yung sasabihin ko, no? Just repeat after me. Ganyan ang kanang kamay. Sabihin natin, Ashhadu Ashhadu an la an la ilaha
ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasuluhu. Ako'y sumasaksi Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. maliban sa Ako'y sumasaksi Ako'y sumasaksi at naniniwala naniniwala na si propeta na si Propeta Muhammad Muhammad ay huling sugo ay huling sugo ng Allah. ng Allah. Takbir, sabihin natin, Allahu Akbar. Masyaallah. Ngayon tayo na ay magkakapatid sa pananampalataya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sabihin mo, wa alaikumussalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sabihin mo, wa alaikumussalam. Ngayon tayo na ay magkakapanalig sa pananampalataya. Kapanalig natin si Birhen Maria, si Hesus Kristo, ang lahat ng mga propeta. Sapagkat tunay nga na ang mga propeta ay hindi itinuro na sumamba tayo sa mga kahoy bulto, larawan. At hindi sinabi ng mga propeta na sambahin sila. Sapagkat sila ay mga sugo mensahero, sila lamang ay mga propeta. So there is only one God ang dapat pag-ukulan ng samba, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum, sabihin nyo, wa alaikum Walaikum musalam. Ibig sabihin, the peace of Allah, the peace and mercy of God Allah be with you. At ang ibig sabihin naman dito, ay sasabihin,